Ayan. So, good day. My name is D. C. Jimenya. Today, iko-continue ko lang yung peer relationship na topic, no? Or na report ni Sir Dane last time. So, peer relationship by Kenneth H. Rubin, no? The peer group as a social context. So, peer group shape children's social learning, norms, and values. So, basically, according to Sir Kenneth and other, no, yung peer group daw ay nakakatulong para matutunan ng bata kung paano makisalamuha, no, kung paano mag-adjust sa different norms and values. No, so ibig sabihin malaki yung isang impact or yung tulong ng peer group sa isang individual, no, lalo na sa bata para makapag-adjust siya sa kanyang current na buhay, no? Next is provide emotional support and opportunities to practice cooperation, no? Ang peer group basically ay natututunan or natuturuan din niya ang isang individual o isang bata para um, aralin, no, or para matutunan, no, na magkaroon ng cooperation sa iba't ibang klase ng bagay or iba't ibang klase ng situations, no, especially in this context the peer group also help, no, one individual or children, no, sa kanilang emotions. For example, may mga napapansin tayo or even us, no, mayroon tayong times na we can share to our family, no, about what we feel right now. Pero in this context, no, kumbaga tinuturo, no, or according to Sir Kenneth, no, it can provide emotional support yung peer group. Kumbaga parang if ang isang individual nga, no, hindi nila masabi ang kanilang mga nararamdaman doon sa mga nakapaligid sa kanila or sa circle nila, they can share, no, their emotion or what they feel, no. So act as a mini society where children learn group dynamics. So we know naman ang family is one of the part ng society natin. Siyempre, yung mini society naman ng isang children or ng isang individual ay yung kanyang group. Peer group, no, or kanyang mga kaibigan or mga nakakasalumuha. Again, para before tayo mag-proceed, I don't know if na-mention when we are talking about peer group ay yung mga ka-age natin or mga um, ka-ano natin, ka-level natin when it comes on the age levels, no? For example, Gen Z, yan, yung mga ganyan, millennial. So, halimbawa, 8 years old to, basta something like that, no? Yun yung matatawag natin na peer group, yung kasing age natin or kalapit sa age natin. Next page, no? Sabi dito, cliques and crowd. So, ano ba ang cliques and crowd? So, umpisahan natin sa cliques. When it comes cliques, small close group 3 to 9 members with strong bond. So basically, ito na yung tinatawag natin ng mga beshies. Ito na yung mga tinatawag natin ng mga magbe-best friend or mga tropa pips or mga sanggang dikit in short, no? When we are talking crowds naman, larger reputation-based group, example, athletes, nerds, no? Pero basically, para mas maintindihan natin when it comes on crowds, one of the example na pwede natin masabi na mas maintindihan or mas maunawaan natin, very close example is yung for example yung mga group sa school. For example, yan nga yung mga basketball teams, no? So malaki silang crowds o kaya in religion, no, may yung isang individual sumasali sa religion tapos meron silang mga groups doon, no. Next, influence identity and social status during adolescence. So sabi dito, no, yung cliques and crowds is malaki yung influence sa identity and social status ng isang adolescent, no, during adolescence. So ibig sabihin on this part, no, dito nila natututunan or dito nila nalalaman yung mga bagay about kung famous ba yung mga ganon, no, or anong identity ba yung meron siya or even yung ibang nakapaligid sa kanya, no. Next is assessment of peer group. So how do we assess naman, no? Ano yung how we as an individual, how do we assess, no, peer groups? Sabi dito, researchers study group structure, hierarchy, and role. So basically, even us, no, nakadepende tayo sa mga sinasamahan natin, no, and kung paano natin pakisalamuhan yung iba, no. So for example, sa ating work,
So, halimbawa, meron tayong boss. So, they have different approach, no? Or may ibang approach sa kanila, no? And then, common methods, observation, and peer ratings, no? So, yung common methods ng observation and peer ratings, ito yung tipong ang isang individual or ang isang bata ay inobserbahan, no? And nire-rate niya, no, yung kanyang mga nakakasalamuha or yung kanyang mga nakakasama. For example, ang isang bata, no, may tatlo siyang classmate and dalawa doon ay gusto niyang kaibiganin pero kailangan niyang pumili ng talaga mapagkakatiwalaan niya, no? So, alam naman natin na lahat tayo ay merong mga kaibigan pero merong specific na talagang for us ito yung neto, rating ng kadaldalan na hindi niya sasabihin yung mga no, yung mga secrets or yung mga concerns na babanggitin mo, no? Next is help understand group norms and leadership dynamics, no? So dito maintindihan natin, no, yung regarding sa group norms and leadership dynamics. So paano ba siya? So basically, one of the example, no, for example, yung isang individual ay kakagraduate lang niya ng college. So ibig sabihin, merong changes, no? And halimbawa na-hire siya, natututunan, no, or nalalaman ng isang individual, halimbawa na-hire siya, kung paano makisalamuha, no, or kung ano yung norm na dapat na ipakita or yung norm na dapat niyang sundan, no, according do sa mga makakasalamuha niya doon sa workplace, no. So I don't know if nasabi ko yung part na good doon about, pero I think based on my observation, ayun yung pinaka best part na mas maunawaan natin siya, no. Next, the significance of peer groups for individual development. So, affects self-concept, confidence, and social adjustment, no? So, on this part, yung peer group is may mga individual or part din siya ng individual development ng isang bata or ng isang tao, no? So, it can affect na self-concept and confidence and social adjustment. So minsan kung mapapansin natin ng isang bata or ang isang individual, no, they are confidence, no, or confident sila if yung mga nakapaligid sa kanila ay close nila or maiintindihan or maunawaan nila, no. So malaki din yung impact noon. Halimbawa, no, ang isang bata merong, halimbawa sa quiz bee na lang, di ba, may mga ganong setup. If yung isang bata ay walang kasama na hindi niya close or kilala, maaari na maapektuhan din yung kanyang mga sagot, no? Pwedeng kabahan siya, no? Or pwedeng mas mahiya siya or mabawasan yung kanyang self-esteem kasi nga basically iisipin niya na na siya lang na mag-isa. Pero if ever na may kasama siya or yung peer group niya ay nandoon sa paligid, basically malaki din yung tendency na mas siya, no, mas maging motivate, mas maging eager sumagot, no. Next is group belonging relate to emotional well-being. So malaki din yung impact ng peer group sa isang individual individual development ng isang bata or ng isang tao, no. So lalong-lalo na sa emotional well-being, no. Kung mapapansin natin parang sometimes yung isang bata or yung isang kakilala natin na bata na dadalaga or nagbibinata na ay nagiging emo. Halimbawa nasa dati hindi sila ganoon, no. Pero yung nakapaligid sa kanila ay mga emo o kaya mga sadist. Tama ba yung sadist, no? Basically nakukuha din nila yung ganong mga setup, no. And kung mapapansin natin halimbawa sa Facebook, may halimbawa yung isang bata nag-post regarding na malungkot ako kasi ganito yung araw ngayon. Kung mapapansin natin, if close sila or parang nasa circle of friends sila, parang feel na din nung ibang yon na oo nga nakakalungkot or parang oo nga malungkot. So ibig sabihin malaki yung parte ng peer groups when it comes on emotional well-being ng isang individual. So exclusion may lead to loneliness or low self-esteem, kagaya ng nasabi ko kanina, no. But this time ang concept naman ito, for example, ang isang peer group or yung kanyang circle ay parang in-exclude na siya,
no, o kaya parang ang isang individual or isang bata ay nakakaramdam na parang hindi siya kasali or hindi siya belong sa what you call this, sa circle nun. So, malaki yung tendency na makaramdam siya ng loneliness. At syempre, magiging bababa yung kanyang self-esteem, no? So, may mga ganong tendency talaga. So, even as na naranasan natin yan, no? When we are excluded doon sa isang groups, parang feel natin may mali ba sa atin or may dapat ba akong baguhin, may ginawa ba ako sa kanila. So, yun yung isa sa mga example ko, no? Peer acceptance, rejection, and perceived popularity. So when it comes or when we say peer acceptance, being liked by classmates, no? Kahit sabihin natin na hindi lang by classmates, no? Sabihin natin na magugustuhan ba tayo ng crush natin? So yung mga simpleng ganon, or magugustuhan ba tayo ng mga nakapaligid sa atin? So minsan gumagawa tayo ng way, no? Or yung isang individual or yung isang batwal gumagawa ng way yan para magustuhan ng mga nakapaligid or mga taong nasa paligid niya, no? So rejection, being disliked or excluded, yon. So malaki talaga yung impact, no, gaya ng nasabi ko, nabanggit ka kanina, na if excluded ang isang individual, no, or yung isang bata, malaki yung epekto nito sa kanya, no. Next is perceived popularity. Being seen as influential, not necessarily like. So, on this part, no, ang isang individual or ang isang bata ay parang sinasamahan lang dahil famous, no? Let me share some short story. Meron akong classmate na pogi siya, pero mayabang siya, no? Parang ang setup noon kaya namin siya sinisamahan kasi sikat siya, ganun, parang kilala siya. So, in short, crushable siya. So, para maging crushable kami, ginagamit namin siya, hindi dahil sa gusto namin siya, pero dahil may makukuha kaming sa kanya. May makukuha kaming benefit, no? Sa part na yon. So, yon. Feel ko doon ako maraming naging chicks. Hindi, joke lang. Next is assessing the quality of children's peer relationships. So, focus on closeness, trust, and conflict. So, makikita natin, no, sa mga kindergarten. Yan. Kindergarten ba yan? So, kung makikita natin yung kanilang kung paano sila makipag-socialize, minsan mapapansin natin some of them nagbibigayan ng food, some of them naman parang nangaagaw, yung iba parang masungit, kabata-bata pa lang, no? Pero nakadepende kasi, or yung isang individual is nag-a-assess or nagbe-base sila doon sa kanilang mga nagbe-base sila doon sa closeness, syempre, and doon sa tiwala, no, ng isang individual or ng isang bata. Quality friendship, support, emotional regulation, and empathy. So ito very common to, hindi lang to sa bata, no. Lahat ng individual may gantong part, no. Alangan naman, halimbawa, ang isang individual, no, hindi naman kayo friend or hindi naman kayo close, bigla kang umiyak. So tama naman, sometimes mas maganda na mag-share tayo or magsabi tayo ng mga bagay sa strangers, but then iba pa rin yung kaibigan talaga natin, no? They can help us, they can support us emotionally, no? Dahil minsan, although yung mga iba nating friend parang nai-invalid yung mga nararamdaman natin, but then mas maganda talaga na doon sa kaibigan talaga or close natin, no? Since mahirap na, no, na mag-share ka basta-basta din ng iyong mga nararamdaman, kasi instead na support nila yung emotion mo, mamaya mas lalo ka pa nilang i-downgrade because hindi ka nila naunawaan or hindi ka nila naintindihan. Next is assessment of peer acceptance, sociometric nomination. So when we say nomination, no, kumbaga parang sa isang classroom pag first day, second day pa lang, no, parang si Sir Nino, siya yung president natin, no. So nagkakaroon ng nomination, no, kung sino yung president, vice president, ganyan, no. So yan. Sabi dito, children name peers they like most and least. For example, in a group of 10, sasabihin kunwari ni 1 na ito yung gusto ko, si ganto yung gusto kong kasama kasi ganto siya, si ganto naman ayoko kasi nga medyo balahura siya, yung mga ganong part, or ayoko kay ganto kasi
hindi siya mapagsabihan ng secret. So yung mga ganong part, no, kumbaga doon isang bagay, no, na ina-assess ng isang individual or ng isang bata, no. So create social preference in impact score. So for example, kung mapapansin natin, 'di ba, may mga group of friends sa mga schools, no? Halimbawa, dito ako sasama sa group na 'to kasi kaya nilang sumabay doon sa what we call this, sa trip ko. Halimbawa, gusto ko laging mag-inom, no? Or kaya gusto ko lagi nasa mall, no? So nakadepende, no, yung pagsama ng isang individual or ng isang basa according doon sa preference or kagustuhan niya, no? Next is identifies popular, reject, and neglected children. So very common, ina-assess, no, ng isang bata or ng isang individual, ina-identify niya kung sino ba yung sikat, sino ba yung rejected dito. Kumbaga parang sino dito yung classmate natin na parang hindi naman masyadong good, no? Nagganon kasi kami sa high school, meron kami rejected na classmate and also neglected din siya. No, so ganong setup minsan yung basis, no, to assess sociometric nominations, no. So yan. So assessment of child behavior. So peer assessment, classmate rate, social behavior. So I don't know kasi hindi pa ako experience ng there's some assessments regarding on peers, but then ito daw yung one of the common, no. I think sabihin na lang natin na nag-a-assess ang isang bata dahil doon sa nakikita niyang social behavior, kung paano nakikipagsalamuha ang isang bata doon sa kapwa niya, no. So teacher assessment naman, teacher observe and rate interaction. So si teacher, ang kailangan niyang gawin, mag-observe at i-rate kung yung bata ba ay nakikipagsalamuha, nakikipag-interact ba, no, meron bang bond together with other children, something like that, no. So behavioral observation, basically researcher watch play or group task. So kung naka-experience na kayo or nakapanood na kayo ng merong isang researcher, inobserbahan niya yung mga bata kung paano mag-interact or kung ano yung gagawin nila if merong mga toys na nasa harapan nila at naka-circle sila, no. Sorry, meron pang isang common, napanood ko yun yung iniwan yung mga bata tapos tinignan nila kung ano yung gagawin ng mga bata if papakailaman ba nila yung candies, yung ganon, no. Tapos mapapansin natin sa dulo na kumalat yung mga candies na yun sa sahig, and then ang nangyaring setup, sorry, bago kumalat yung mga candy doon sa sahig, ang nangyaring setup ay yung mga bata is nagsunuran or kumbaga parang ginawa na rin nila yung ginawa nung nauna, no. So ang nangyari, nagkaroon ng problema, no, kumbaga parang nagkagulo yung candy nga, yung mga candies, madami kasi yun, mga bilog-bilog, kumalat. So ayun, kumbaga parang malaki rin yung impact ng isa, no, or ng isang individual doon sa environment or sa paligid, no, lalo na doon sa groups, no. Yon. Next is correlates and determinants of peer acceptance and popularity. So in behavioral context, cooperation, leadership, pro-social acts increase acceptance, no. So for example, yung isang individual, mataas siya o kaya parang siya yung leader. So basically, ayun talaga yung sasamahan, no, or parang tanggap ng lipunan. For example, mahilig naman makipag-cooperate or parang siya yung coordinator in some part, no, tapos mabait pa siya. So yun yung yung parang mas tanggap, no. So yung mga ganung part. Pro-social acts increase acceptance. Okay? So social cognitive, perspective taking, and emotion understanding matter. So perspective taking and emotion understanding matter, meaning didepende, no, doon sa kanyang perspective, no, or doon sa kanyang gusto or kagustuhan na samahan or gusto niyang
klase ng mga individual, no? Emotion understanding, syempre, yung yung mga individual na syempre tayo, no, sasamahan natin, or kahit ng mga bata mapansin nila if naintindihan ba nung mga kasama nila yung kanyang nararamdaman or yung kanyang current emotions, no? Unless merong mga unless merong mga mental health related concern talaga. So kahit anong gawin natin diyan, minsan di natin maintindihan 'yan. Next, cognition and feelings about the self and peer acceptance. So, rejection sensitivity, overreacting to possible rejection. So, tayo, no, lahat ng tao, hindi lang bata, no, we are we are scared, no, na, or we are sensitive na ma-reject tayo, no. Kaya minsan, if may mali tayo, kahit alam natin na mali yon, or sabihin natin na may ma-miss tayo na konti doon sa isang bagay, tapos madaming nag-react, we are overacting, or parang we are trying to protect, no, ourself or our name. Self-perception, self-esteem linked to peer feedback, no. So tayong mga individual or kahit yung mga bata, no, naka-base tayo kung ano yung magiging feedback or ano yung sasabihin sa atin ng mga nakapaligid sa atin, no. Kasi parang ayun yung natin, ayun yung reward natin, na if ever may ginagawa tayo, good feedback lang yung gusto natin, no, or maganda lang yung marinig natin, no, para at least tayo, mas ma-motivate pa, no. Loneliness result of poor peer acceptance. So yan, yung kalungkutan, no, basically malaki yung impact niyan, no, para tanggapin tayo minsan ng mga nakapaligid sa atin. Sometimes we are addressing people na malungkot, or mga nagpo-post about their feeling, sad boy, sad girl, no. So very very common, no, pero hindi natin napapansin na when we are judge them, or if ever na sabihan natin sila na sad boy, sad girl, kaya malaki pala yung impact, no, doon sa isang individual, lalo na't nasa circle natin sila. Maybe if some case may mga ganong scenario, we can ask them, kamusta ka, or bakit ayun yung na-post mo, totoo bang sad ka, no, instead na i-label natin sila na parang sad boy, sad girl, kasi mas lalo silang masasaktan. No, naranasan ko na kasi ito, sinabihan na sad boy, medyo malungkot ako nun. Tapos nung sinabihan ako na sad boy ka, no, nasaktan ako kasi hindi naman ako hindi naman ako stana. No, anyway, outcomes of peer relationship difficulties. So, ito yung relationship difficulties. Rejection linked to internalizing problem, no? So minsan dito nabubuo yung bullies. For me, dito nabubuo yung bullies. Kasi, if yung isang individual kulang sa aruga, sorry sa word, pero kulang sa pansin, kulang sa aruga, parang, ang ginagawa niya, no, kung hindi siya napapansin, gumagawa siya ng aggression, or gumagawa siya ng mga bagay na sometimes very harming sa other, or sa nakapaligid sa kanya, no. Also tied to internalizing issue, anxiety, depression, no. So, ako kasi personally, as a mental health advocator and also psychometrician, nagkakandak ako since ako ay train ng counseling, no. May mga nakakausap akong bata na hindi nila na i-emphasize, no, na or na ipapakita na meron silang ganto or ganyan na nararamdaman. Bakit? Kasi i-judge sila. So hindi nila alam, or hindi na sila nagiging aware na may anxiety na pala sila, or may depression na pala sila, no. So self-perceived rejection affects mental health, no. So kahit sino naman sa atin, for example, first na nag-apply tayo tapos na-reject tayo, 'di ba? Malaki yung impact sa mental health natin, or sa mentalidad natin 'yon. Iisipin natin, hindi ba ako magaling? Hindi ba worth it yung ginagawa ko? Kulang ba yung mga ginagawa ko, no? So there's some tendency, no, na when people rejected, especially example, no, in relationship, no, feeling nila pangit na sila, at nai-intact yun sa sarili or sa utak nila, at feeling nila hindi sila good as a human being or as a tao, no.
Next is self-perceived rejection affects mental. Ay, naulit lang, no? I don't know if meron siyang meron tong karugtong, but then ayan yung difficulties, no? Yan. So, origins of children's peer relationship and social skill. So, temperament, shy or impulsive trait affect peer success. No? Yun naman, kahit in relationship or kahit manliligaw tayo, no? Minsan, yung pagiging torpe, no? Malaki yung impact niyan when it comes on the relationship. Nakadepende doon kung sasagutin ka ba, kung ano yung magiging outcome, no, nung panliligaw mo. But then, yung pagiging impulsive traits naman, malaki din yung effect, no? Kumbaga parang there's a pros and cons sa shy or impulsive traits. Pwedeng negative or positive yung mangyari dito. Pero in the end, may effect siya sa peer success, no? Pwedeng mag-success or pwedeng hindi siya mag-success. Sometimes impulsive traits, no? Halimbawa, yung isang individual bara-bara, no? Halimbawa may crush siya, hindi man lang inalam kung ano yung gusto nung crush na. Ang mangyayaring setup nun, simple lang, pwedeng mandiri. O kaya parang mailang yung crush or yung nilaligawan niya. So ibig sabihin, on that example lang, no. Pero kung yun nga, ang halimbawa, 'di ba, yung isang bata, if impulsive siya, malaki yung tendency na yung mga kasalumuhan niya ay hindi na siya samahan, no? Baka sabihin na, ayoko dyan, nagkakating yan, biglaan, hindi man lang nagpaplano. No? So, parenting, warmth modeling and social coaching help. So, yun nga, yung isang behavior, yung isang bagay na ginagawa ng isang bata or ng individual ay nagsisimula lagi sa loob ng pamilya. At sino ang gumagawa noon at nagpapakita? Magulang, no? Next is parental behaviors guide early social competence, no? So again, nakadepende, no, yung pakikisalamuhan ng isang individual, isang bata ng isang individual, no? Kung ano yung pinapakitang behavior ng kanilang mga magulang. No? Kung mabait yung magulang, tapos tinuturuan yung magulang na ganito, ganyan yung gagawin mo, ha? Okay, anong gagawin ng isang bata? Ang gagawin niya, kung ano yung tama, no? Pero kung tinuruan mo ng bata na pag sinuntok ka, wag mo sumbong sa teacher, gawin mo, sapakin mo ulit, or sapakin mo din, no? So, malaki yung malaki yung tendency na ayun yung matutunan ng isang bata, no? So, turuan natin yung isang individual, no, as a future parent, ng proper way how to communicate, how to connect, no? Kasi sa atin pala, no, sa ating mga future parent, nag-i-start yung proper peer relationship and yung social skills na yon, no? Biology, neuroscience, genetics, and peer relationship. So, in biological basis affects social behavior and stress response, no? So in biological concept, for example, ng isang bata ay napapansin natin yung may mga cleft, no? So biological part yun na naapektuhan yung kanilang body part. Or halimbawa, kulang yung parte ng daliri o kaya 11 yung daliri. So minsan nakakaapekto yun, no? And may times na through that yung mga taong nasa paligid o yung kanyang peers o yung kanyang circle, ginagamit yon as a weapon, no, sa kanya para ma-down siya or para asarin siya, laitin siya, no. So, cortisol, stress hormone linked to peer rejection, no. So, malaki din yung impact ng cortisol dito, no. Since binow naman na yun yung stress hormone, no. And according dito, yun yung nagli-link, no, sa peer rejection. Paano kaya nasabay yun? For example, ng isang bata, mataas yung cortisol level niya or mataas yung stress hormone niya. Iniisip or isipin niya na lang yung sarili niya. So, wala akong pakialam kung may lalapit sa akin, makiki-join sa akin. Ayoko, gusto ko ako lang. Kasi ayaw niya ng mas stress or mas madagdagan pa yung stress niya. Kasi even wala siyang ginagawa, stress siya because of imbalance, no, ng hormones. Genes influence temperament and empathy, no? Malaki yung tendency talaga na hereditary yung ibang behaviors or yung ibang ating attitude, no? And characteristic na pinapakita, no? Pwedeng halimbawa,
masungit yung mama mo, tapos pinanganak ka, masungit ka din. Sa bagay, pwedeng natutunan mo lang yung kasungitan sa magulang mo, but then, pwedeng genes kasi siya. Correct me na lang po if mali ako, no? So, imaging show brain areas active in social inclusion, exclusion. So, yan nga, may mga active part ng ating utak, no, na nakabases or nagsasabi, no, kung sino yung include or exclude, no, doon sa peers, no. Next. Culture and peer relationship. Yan. Cultural values shape friendship style and peer norms. No? So, basically, malaki yung impact ng cultural values sa pakikisalamuha natin ng mga individual. Pwedeng it's positive, negative, no? Depende doon sa culture ng bawat isa, no? So, pwede kasing ang kultura ng isa, halimbawa na lang, halimbawa, ang kultura ng isang individual ay bawal sila kumain ng baboy, pero yung isa namang individual ay pwede. So, naranasan namin yan eh. Tatlo kaming magkakaibigan sa school. Dalawa kaming Christian, may isa kaming friend na Muslim. So, sa kultura nila or sa paniniwala nila, bawal kumain ng baboy. Kaming dalawa mahilig kami sa sisig. So, anong nangyayaring setup? Lumalayo kami, no? But then sometimes nag-a-adjust siya kasi nga magkaiba kami ng kultura. Kailangan niyang i-accept na ganun yung setup ng pamumuhay namin. No, and ganun din naman kami sa kanya. If gusto niya ng puro Jollibee kami halos araw-araw, then go ahead. No, at least we can adjust, no? Nag-a-adjust kami according to culture niya or doon sa kanyang paniniwala. Collectivist culture emphasize harmony in the individualist focus on choice. No, so malilito ako sa collectivist. Pero ang pagkakaunawa ko dito sorry. Ito is based on ano yung gusto, no, ng isang individual, no, or kagustuhan niya. No, katulad ng kanina, ang isang bata ay pumipili according lang sa gusto niya or according dun sa trip niya. No, so pwedeng ayun yung meaning talaga yan. Sorry, patawarin niyo po ako about that part. Next is cultural context affect definition of popularity and cooperation. No, so yun nga, nakadepende din tayo sa cultural context kung ano yung natin, kung popular sila sa cultural context affects definition of popularity and cooperation. So, yun, minsan yung isang individual or yung isang bata ay naka-base, depende doon sa paano ba Tagalog ng popularidad? Ayan. So, kung popular ba yung mga kasasamahan niya or yung mga kaibigan or yung mga nakapaligid sa kanya. So, malaki yung malaki yung effect nun, no? And kung makikipag-cooperate ba siya since ganun yung setup nila. Next, so conclusion. So, peer relationship play a crucial role in social and emotional development. So, we know naman na malaki talaga ang isang impact ng peer, no? Sa pamumuhay natin, maging sa trabaho man, sa personal na buhay, no? Maging sa school natin, no? Dito sa class natin, malaki yung impact niyan ng peer relationship, no? Pwedeng magbigayan ng positive and negative part sa buhay natin, but then malaki talaga yung role, no? Ng peer relationship sa atin. Quality peer interaction predict future adjustment, no? So when we are aware, no, or we have a close friends na alam na natin kung ano yung gagawin natin or how do we interact, no, sa kanila in the near future, kasi nga kilala na natin sila, no? Alam na natin kung paano mag-adjust, alam na natin kung ano yung gagawin natin in the future, no? Para maiwasan na din yung hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan on that part, no? Understanding peer dynamics help promote positive social growth. So kahit in relationship, no, ma'am and sir, we know naman na yung understanding, no, kahit tanggalin natin si peer, is one of the essential part, no, para magkaroon ng positive growth
matagal na rin natin si social, no, sa isang pamumuhay ng isang individual. But on this part, understanding peer dynamics in general, yung mga nakakasalamuha, yung mga nakakasama natin tao, kailangan naintindihan din natin sila, no? Para at least mas lumawak pa, no, or magkaroon ng positibong paglaki yung mga natin, yung mga social lives natin. So anyway, I think ayun lang yung pinaka part ko, or yung second part ng peer support, no? So maraming salamat. I hope na na banggit ko yung mga part doon, and ayan, pwede naman akong i-correct. So maraming salamat everyone.